Hi mga anak, kamusta kayo? Narito naman ulit tayo para sa ating bagong Aralin Week 3 and 4. Okay, so magbalik tanaw muna tayo kahit saglit. Okay, so nung nakaraan ay pinag-aralan natin o natutunan ninyo na yung kung ano yung kung paano yung paggamit ng kakayahang magpasya para malaman daw yung katotohanan at kumilos patungo sa kabutihan. Yun ang makakatulong sa pagunlad ng inyong pagkatao. So yun yung mga napag-aralan nyo natin yung nakaraang linggo o nakaraang aralin pala. So as you can see dun sa picture na nasa module nyo rin naman yan, yun yung ating natutunan. At most especially, ang pinakamahalaga doon ay yung ginamit ninyo yung isip at kilos loob sa tamang paraan sa tulong ng mga hakbang sa pagbuo ng desisyon. So, yun yung mga natutunan ninyo na pag-aralan natin noong nakaraang aralin. Okay? So, ngayong aralin na to ay tutulungan ka naman upang maunawaan ang sinasabi na likas na batas moral. So ano ba itong likas na batas moral na to? Siya yung nagsisilbing patnubay kasi ng tao sa paghakbang patungo sa kabutihan. So kagaya nung nasa larawan, marami kayong bilang teenager, marami kayong pagpapasya o nahaharapin at minsan ay mararanasan yung mahirapan sa pagtimbang kung alin ang tama at mali. So, aralin nito ay makakatulong sa inyo upang mas magawa ka ng pagpapasya na naayon sa tama at mabuti. So, ito ay magiging gabay sa inyo na mailapat ninyo yung mailapat sa mga totoong pangyayari sa inyong buhay na nangangailangan ng pagpapasya. So, ito yung nilalaman ng ito yung mga pag-aaralan natin ngayong aralin ano ba itong number? Week 3 and 4 yung nakalagay sa module natin. Week 3 and 4 na tayo. So, ano ang aasahan sa inyo sa aralin na ito? Okay? Una ay makikilala mo na natatangi sa tao ang likas na batas moral dahil ang pagtungo sa kabutihan ay may kamalayan at kalayaan. So, yan yung una. Mararecognize mo sa English kung ano ba yung likas na batas moral. Ito ba yung natatangi sa tao? Mga ganyan mga bagay. Okay? Pangalawa ay nailalapat mo ang wastong paraan upang baguhin ang mga pasya at kilos na taliwas sa unang prinsipyo ng likas na batas moral. So, nai-apply ninyo. Kumbaga. Next ay ang nahihinuha o natututunan nyo na ang nalalaman agad ng tao ang mabuti at masama sa konkretong sitwasyon batay sa sinasabi ng konsensya. Okay? So, nahihinuha daw. At panghuli ay nakabubuo o nakakapag-summarize ka ng tamang pangangatwirang batay sa likas na batas moral upang magkaroon ng angkop na pagpapasya at kilos araw-araw. So, yan ang mga inaasahan sa inyo na matutunan ngayong aralin na to. Okay, so, yan. Sa puntong ito ay titingnan gusto ko lang pala kayo i-remind yung mga para lang masigurado nyo na wala kayong mamimiss sa paggamit nyo ng Google Classroom kasi merong nag-chat sa akin na bata na nag-aapila bakit wala silang grade nung first quarter pero nag-submit naman daw siya. So, hinanapan ko pa nga siya ng ebidensya at nung chinek ko maigi yung Google Classroom nakita ko na nagpasa nga siya with attachment pero alam nyo kung ano nakalimutan niya yung pindutin yung turn in. So, yan ang wag na wag niyong kakalimutan. Meron nga iba, gamit no, kahit walang pinapasa. Ngayon nagulat ako, meron mo nagpapasa, nag-a-attach ng gumagawa ng assignment, pero hindi pala marunong mag-turn in.
So ngayong second quarter, inaasahan ko na wag niyong kakaligtaan yung kung paano kayo doon sa Google Classroom, wag niyong kakalimutan yung turn in. Ako po. Okay? Kakaliwanagan ba? So ngayon, dako tayo sa ating discussion. Okay? Okay, so alam mo ba na ang tao ay pinanganak na may taglay na kabutihan? Alam nyo ba? Pwedeng hindi nyo pa alam, pero totoo, ang taglay ng tao, mula pa nang tayo ipinanganak, ang kakayahan na alamin ng mabuti at masama. Maniwala man kayo sa hindi, ay taglay na pala natin ito sapagkat siya ay nilikha na may konsensya. So tayong tao ay may kakayahan na sabi dito, may taglay na raw tayong kabutihan. Sadya nang mabait tayo. At ito'y kasama sa ating pagkalikha, yung pagkaalam ba ng masama at mabuti. So kasabay nun ay nilikha tayo na may tinatawag na konsensya. So sinong walang konsensya sa inyo? So lahat tayo ay naniniwala ko lahat tayo may konsensya. Depende lang sa pakikinig ng konsensya. Okay? So konsensya. So ano nga ba ang konsensya? Ayon sa module, ang konsensya ay nagmula sa dalawang salitang Latin na cum, sa English, ibig sabihin ay with, at siyensya, knowledge. So ang ibig sabihin nito ay with knowledge o may kaalaman. So ang konsensya ay may kaalaman ang ibig sabihin. So ito ay nangungulugan daw na kung ang isang tao ay may kaalaman sa isang bagay, na ipapakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang kilos. Okay? So pag alam natin ng isang bagay, makikita ito sa kilos. Kaya nga, 'di ba, kayo sa nanay o tatay nyo, alam nila na may ginawa ka kasi napapakita yun sa kilos nyo eh. So wala kayo may tatagong kumbaga, 'di ba? So malalaman na ang isang tao ay may kaalaman sa isang bagay, makikita sa kanyang kilos. Diba? Teacher, alam mo magiging alam mong teacher yun kasi alam niya yung sinasabi niya. Okay? Alam niya kung paano kumilos bilang teacher. At so on and so forth. So namamalas ito ng mga taong nakapaligid sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. So sinasabi niya, ang tao ito ay mabait. Alam ang kabutihan. So makikita ito sa kilos. Okay? So, ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang aplikasyon ng kaalaman ng tao daw ay makikita sa magitan ng mga sumusunod. Okay? So, una, ang konsensya ay nagsisilbing saksi ng iyong sarili kung mayroon kang mga bagay na dapat isinakilos o hindi isinakilos. So, ito rin yung witness o parang nagsasabi sa inyo yung mga kung meron kang nagawang hindi maganda o meron kang hindi ginawa. Okay? Yan ang unang makikita natin sa yun ang silbi ng konsensya. Okay? Next ay ang konsensya daw ay nakapagsasabi sa tao kung may dapat siyang gawin ngunit hindi niya ginawa o mga bagay na hindi niya dapat sinagawa ngunit kanyang isinagawa. Okay? So napakaliwanag niya, parang kaugnay pa rin siya nung una. Yung ginawa nyo na hindi nyo dapat ginawa or hindi nyo dapat ginawa na inyo ginawa. Nakuha nyo ba? So parang nakakalito pero yun ang silbi ng konsensya. At pangatlo, ang konsensya ay nakapagsasabi kung ang isang kilos ay naisakatuparan ng tama at maayos o mali at hindi maayos ang pagsakatuparan nito. Kaya ito rin nagsasabi sa inyo kung nagawa nyo rin ng tama at maayos ang isang kilos o mali at hindi maayos ang paggawa nito. So yun ang silbi ng konsensya. Kumbaga ito ay parang review sa inyo. Alam ko nung elemental naituro na sa inyo kung anong konsensya, or napapanood nyo na si TV, or naituro na sa inyo ng magulang kung anong konsensya, at lagi nyo nga nasasabi nyo, wala ka bang konsensya?
Malamang nasasabihan na kayo niya or kayo mismo yung nagsabi. Kasi alam niya kung ano ibig sabihin pag sinabing konsensya. Ano, parang ibang description dito yung may nagbubulong sa inyong tenga kung gagawin nyo o hindi. Masama yung, parang nagtatalo na imagine yung ibig kong sabihin, di ba? Okay, so kung ang konsensya daw ay ang nagsasabi kung mali o tama ang ginagawa ninyo, so saan nga raw ba ito salalay o nakadepende o nakasalig ayon dito sa ating PowerPoint? Saan ba nakasalig ang konsensya? Okay? So, ayon sa module natin, ang konsensya daw ay nakaangkla o nakasalig sa isip ng isang tao. Nasa isip daw natin ang konsensya, hindi sa puso kundi sa isip. Nasa isip natin ang konsensya. Kaya nga parang naririnig natin, di ba? Ang konsensya ay nakaangkla sa isip ng tao. At kasabay noon, since ang konsensya nasa isip ng tao, ang makikita natin ngayon na sinasabi dito ang likas na batas moral ang batayan ng konsensya sa pag-alam ng tama o mali. So ano bang kaugnayan ng likas na batas moral sa konsensya at sa sinasabing isip? Okay? Ano nga ba likas na batas moral? Yung tatanungin sa sir, ano ba yung likas na batas moral? So ito, ang batas na ito ay taglay natin at ang lahat na ito ay mula nung ikaw pa ay likhain. So may likas na batas moral na raw tayong taglay. So nakatanim daw ito sa ating puso at isip na siyang tumutulong upang maunawaan mo ang tama at mali. Okay? Hindi ka ba nagwawanda nung bata ka? Parang alam ba, may kwento sa iyo, yung nagkaisip ka na, di ba? Minsan napapaisip ko kung tama ang gagawin mo. Tatalon ba ako nito? Susubo ko ba to? Hindi. Mga ganun mga bagay, di ba? So, built-in na pala sa atin. Kaya pala may gano'n. Kaya pala tayo na dumadating kaya natin naranasan ng bata yon kasi kahit wala pa nagtuturo kasi likas na pala sa atin yung ganung mga bagay. So may likas na batas moral na tayo sa ating mula nung tayo nilikha. Okay, so ang likas na batas moral daw ay kusang bumubukal sa taong tulad natin, tulad mo, tulad ko. So hindi na kailangan ng formal na edukasyon, hindi na kailangan actually hindi na naman kailangan pag-aralan yun eh. So ikaw katulad ng iba ay binayaan ng kalayaan na magagamit upang maging mapanagutan sa iyong mga kilos. So kasama ng likas na batas na moral, may kasama na binayaan daw tayo ng kalayaan, freedom na magamit ang mga ito o magamit ang mga mapanagutang magamit ito upang maging mapanagutan sa lahat ng kilos natin. May responsibility kayo sa mga ginagawa nyo. So ang kalayaan nito isa sa mga dahilan kung bakit mayroong likas na batas moral. Okay? So tanging ang pinagkalooban ng kalayaan lamang ang sakop nito. So kung kayo ay kumikilos na parang walang kalayaan, medyo malawak pa yung tatalakayin pa natin yung kalayaan. Medyo malilito pa kayo pag sinabing malaya eh. May kalituhan pa dyan. Kaya pagtutunan lang natin ang pansin ngayon ay yung kaugnayan nito sa likas na batas moral. So ang makakaranas lang daw ng likas na batas moral o makaka-experience ay yung pinagkalooban daw ng kalayaan. Okay? So ano ba yung kalayaan na yun? Mahabang discussion yun, so papahapyawan lang natin yun dito. Okay, so ang likas na batas moral ayon sa ang layunin nito ay nagsisilbing patnubay daw sa pagpili ng tama at mabuting desisyon sa buhay. Okay? So kung mapapansin nyo kanina pa umpisa na lahat patungo sa kabutihan ang tinatalakay natin. Walang tinuturo dito sa atin na maging masama kayo. So lahat ito ay para sa kabutihan ninyo. Para sa kabutihan na period. So ang batas na ito ay naglalayo na ikaw ay mapabuti at makaiwas sa masama. Okay? So tayo hanggat maaari iniwasan nating na tayo mapasama o gumawa ng masama. Ito lang pala yung dahilan. Ito lang yung pwede nating
maging gabay yung likas na batas moral. So kung susundin mo ang sinasad na likas na batas moral, ito ay magdudulot ng kapayapaan sa iyong sarili at sa kapwa. Yan, sure yan. So tatanong niyo, sir, ano ba yung mga likas na batas moral? Ano saan ba nakasulat ba to or ano? Tingnan natin. So tingnan muna natin yung katangian ng likas na batas moral. So, ano ba yung mga katangian? May 4 na sinasabi sa module. Katangian ng likas na batas moral. Okay, number 1 ay likas na batas moral daw ay objektibo or objective. So, ito hindi naapektuhan ng pagsunod o hindi pagsunod ng tao. Okay? So, yung sinasabing pagkalikas sa atin na meron tayong likas na batas moral, andyan yan. Pero yung kung susundin natin yun o hindi yun naapektuhan, hindi naaalis yun. Kasi nandiyan pa rin yan. Kahit nakagawa tayo ng masama, nandiyan pa rin yan. Ibig sabihin lang no, kasi kaya tayo nakagawa ng masama siguro ay hindi natin pinapakinggan ang likas na batas moral na kasama sa pagkalikha natin. Okay, so hindi ito naapektuhan, objective ang likas na batas moral. Nakasalig ito raw sa realidad at sa katotohanan. So, ang katotohanan saan nagmumula? Sa Diyos. Hindi ito invention lamang. So, ang tao ang kusang magtutuklas nito. Maniwala ka man o hindi, ito ay mananatili. So, tanong ko nga sa inyo, paano matutuklasan ang likas na batas moral? Ang hint ay, nagsisimba ka ba? Nagbabasa ka ba ng Bible? O kung anumang religious na babasahin ang meron ng inyong sinasalihang reliyon, doon natin pwede makita kung ano yung katotohanan, okay, na taglay ng likas na batas moral. Okay, so next ay objective ng una. Pangalawa ay pangkalahatan. Ito ay universal. Ito'y sumasakop sa lahat ng tao, ano man ang pinanggalingan, lugar, kultura, lahi o komunidad. Nagaganap ito sa lahat ng panahon. So, ibig sabihin, pangkalahatan. Hindi namimili ang likas na batas moral particular sa gusto ko i-cite yung sa reliyon. Ang likas na batas moral ay hindi lang sa simbahang sa Katoliko, hindi lang sa iglesia, hindi lang sa Protestante, hindi lang sa born again. Pangkalahatan ang likas na batas moral. Kaya yan ang gusto ko maintindihan ninyo. Kung may nagtuturo sa inyo na yun lang yung relihiyon nyo lang ang may likas na batas moral, may kakaproblema tayo doon. Lahat ay ang pangkalahatan ang likas na batas moral. Okay? Naintindihan? Good. Okay, so next ay walang hanggan, eternal. Ang batas na ito ay walang katapusan. So mawala na tayo sa mundo, buhay pa rin ang likas na batas moral. Ito ay mananatili sapagkat ito ay permanente. So magbago man ang maraming bagay, ngunit ito ay hindi maglalahok. Okay? Anumang panahon at sitwasyon, mananatiling totoo ang likas na batas moral. Okay? So ulit, objective, universal, pangatlo itong eternal o pangwalang hanggan. At panghuli, na katangian ng likas na batas moral, ito ay di nagbabago, immutable sa English. So ang likas na batas moral ay hindi nagbabago. Ito ay hindi kailanman may iba, mapapalitan ng tao. So ito yung nagbubuklod sa lahat ng tao. Okay? Ito yung nagbabind sa lahat ng tao. At sapagkat ito yung nagtatakda ng mga dapat sundan ng lahat. Okay? So hindi nagbabago ang likas na batas moral. Okay? So again, objective. So, para mas madali matandaan English natin, objective, universal, eternal, at panghuli ay immutable. Okay? Okay, so ang likas na batas moral ay nakatutulong upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kapayapaan ng pamumuhay ng mga tao. Okay? So kung mayroong kaguluhan sa inyong paligid, natural, hindi nila sinusunod ang likas na batas moral. Okay?
So, kasi ang likas na batas moral ay yun nga, nagpapanatili ng kaayusan, katahimikan at kapayapaan. So ngayon, ano nga ba ang prinsipyo ng likas na batas moral? Ayon sa module, ang prinsipyo ng likas na batas moral ay una, gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Napakasimple. Ano? Gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Lagi nyo lang isipin ang paggawa ng mabuti. So, ang gagawin ko ba ay mabuti o ito'y makakasama? Yan, diba? Madali lang, self-explanatory kumbaga. So, yan ang unang prinsipyo, tandaan niyo. Gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Grade 7 na kayo, so marahil sa puntong ito, alam niyo na kung ang ginagawa niyo ay tama o mali. Okay? Next, kung una ay gawin ng mabuti, iwasan ng masama. Ang pangalawang prinsipyo naman ay tumutukoy sa makikita dito sa kalikasan ng tao. Number 1, kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ng tao na pangalagaan ng kanyang buhay. So, life preservation, kumbaga. Kaya tayo nagiging healthy sa pagkain, giingat tayo sa ating mga katawan, kasi gusto nating pangalagaan ng buhay. Ganun din sa ating mga mahal sa buhay. So, ang tao ay may likas na hilig na ingatan ng kanyang buhay. Kaya nga tayo nabubuhay pa ngayon sa gitna ng pandemic kasi nahalagaan natin ang ating mga sarili kasi mahalaga sa atin ang ating buhay. Okay? So, yan ang isang unang prinsipyo na makikita sa kalikasan ng tao. Next ay kasama ng mga hayop, mga nilikang may buhay at pandama, likas sa tao na tayo na may kamalayan at kalayaan, ang pagpaparami ng uri at papag-aralin ng mga anak. Ito tumutukoy sa tao, hindi sa hayop. Wala naman kayo makikita ng hayop na nagpapaaral. Pero ito yung tao na nagpaparami ng uri at papag-aralin ng mga anak. So, likas sa tao ito. Okay? So, kaugnay ito nung sinasabi na prinsipyo ng likas na batas moral na makikita sa kalikasan ng tao. Okay? So, ang panghuli ay bilang rasyonal o may isip na nilalang, tayo yon, may likas na kahiligan ng tao na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan. Okay? So, gusto nating laging alamin ang totoo. Laging alamin ang totoo. Kaya nga, minsan, yung pag-alam ng totoo, minsan mali yung paraan. Minsan, gusto natin malaman ng totoo, chichismis tayo, hanggang sa matabunan na yung katotohanan. Okay, so, alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan. Rasyonal, ibig sabihin lagi kayong makatwiran o yung lohikal ang pag-iisip na laging nasa tama, sa madaling salita. Okay? So, yan yung prinsipyo ng likas na batas moral na makikita sa kalikasan ng tao. So, ang una ay gawin na mabuti, iwasan na masama, at pangalawa ito. Okay? So, kung nalalabuhan kayo sa mga sinabi ko, pwede nyo akong i-call attention sa chat. Okay, so bilang panghuli, ito yung ating tatandaan. So, makapamumuhay ka raw ng may pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan kung palaging pakikinggan ng konsensya. Okay, makinig kayo sa inyong konsensya. Huwag niyong pagtaguan ng konsensya nyo kasi hindi nyo matataguan yan. So, lagi nyo pakikinggan ng inyong konsensya. So, ito ang nagsisilbing likas na batas moral na ipinunla sa inyong puso at isipan na siyang gumagabay upang ikaw ay makapamuhay ng matiwasay at maging bahagi ng pag-unlad ng inyong kapwa. Okay? So, konsensya. Basta, ito maliwanag sa inyo na ang konsensya ay, kung tatanong nyo saan kumakikita ang likas na batas moral, yun yung konsensya. Konsensya ay nagsisilbing, kumbaga kahit nga hindi kayo nag-aral ng kung paano gawin ng mabuti at iwasan ng masama, tuturuan kayo ng konsensya. Kayo, alam ko, I'm sure, sigurado ako na na-encounter nyo na yung konsensya o naranasan nyo na meron kayo naririnig na
na mga bulong. Gagawin ko ba ito? Hindi, makakasama. Magagalit ba nanay ko? Magagalit ba tatay ko kung gagawin ko to? Hindi, di ba? So, yun yung inyong tatandaan. Okay? So, sa puntong ito ay kumpletuhin nyo na yung inyong mga gawain sa pagkatuto. Huwag nyo kakalimutan again na sa Google Classroom tayo, turn in nyo lang lagi kasama nung pinicturean yung assignment ninyo. Okay? Para naman sa mga modular ay make sure lang na may ipapasa kayo. Para magkaroon kayo ng marka. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat ulit sa panonood niyo nitong video na to. Comment lang kayo kung meron kayong hindi naintindihan. Okay? So again, maraming salamat sa inyo. Salamat sa pakikinig. Paalam.